Hello guys! So ngayon, panibagong araw, panibagong video naman tayo ngayong araw. So ngayon guys, nandito naman tayo sa ating munting orbitan at meron akong i-share sa inyo. At ano nga ba yon? At yung pag-uusapan natin sinasabi ko ay yung tungkol sa mga dapat at di dapat gawin sa pag-aalaga ng rabbit. So ito yung parang basic knowledge kung mag-aalaga ka ng rabbit. Kaya sisimulan natin sa kung ano ba yung kailangan mo bago ka pa bumili ng rabbit. Una, yung cage, kainan, inuman, at syempre, kailangan may nakaredy ka ng feeds bago ka pa bumili ng rabbit. Una, yung sa cage, kailangan meron kang tamang sukat at yung cage. Kung ilang rabbit yung bibilin mo, ganun rin karaming cage yung kinakailangan mo. Pero hindi naman literal na pagkakuha mo, depende sa bibilin mo. Kung breeder na yung bibilin mo, syempre kailangan mo, may kanya-kanya silang kulungan. Kaya kung ilang bibilin mo, ganoon rin karami yung cage na kailangan mo. Kung isang cage man, at least may mga division sila para may kanya-kanya pa rin silang kulungan. Kasi yung rabbit, mahirap kasi pag pinaghalo mo. Dahil yung rabbit po, isa sa pinakamalanding hayop na. So para nga sa akin, yun na, rabbit na ata yung pinakamalandi kasi yung lalaki po, wala yung pahinga. Yung rabbit naman, wala po kasi yung heat period o yung kung kailan sila nire-regla o yung kung kailan sila nagpapakasta. Wala po. Anytime po yan, pwede silang magpasampa o pasampahan. Kaya nakadepende na lang sa mag-aalaga kung kailan nila gusto. Kasi kung magkasama lang yung babae at lalaki sa isang kulungan, mabubugbog po masyado yung babae kasi kahit buntis na po yung babae, kung magkasama lang sila at di magkahiwalay, kahit po buntis na hahabulin yan ng lalaki para sampahan lang ng sampahan. Pag na-stress po yung babae, kakasampa ng lalaki kasi mabubugbog, pwede po silang mamatay yung female na rabbit natin kasi nga mabubugbog ng lalaki. Kaya kailangan talaga dapat meron silang kanya-kanyang kulungan. So, yan. Bago doon, balik na tayo doon sa umpisa. So, yun, kailangan natin ng cage na may kanya-kanya kasi delikado nga pag magkasama lang sila sa isang kulungan. Maliban na lang siguro kung i-free range nyo na medyo malawak, okay lang yun. So, sa bahay naman o panganganakan nila, hindi nyo kailangan masyadong problemahin kasi naguhukay po sila sa ilalim sila ng lupa, nag-aanak o nanganganak. Sunod naman po, okay na kayo, meron na kayo ng cage, ng inuman, pagkain, tsaka kainan. Yung sunod naman, yung bibilhan nyo ng rabbit, syempre kailangan yung assure kasi kung pair yung bibilhin nyo na hindi magkapatid o related. Kasi kailangan nating iwasan yung inbreeding para sa mga abnormalities na pwedeng kalabasan ng magiging anak nila kung magkadugo po yung nabili nyo. So, kaya kung minsan mas maganda na kung dito, halimbawa dito ka sa akin bumili ng babae o kaya ng lalaki, yun lang yung bibilin mo kung babae lang o lalaki lang. Tapos, sa iba ka na lang bibili ng babae para sure ka na hindi may inbreed o hindi mag-related na dugo yung nabili mong rabbit. So, para safe lang kasi mahirap yung inbreeding. Yung parang nagkaka-abnormalities o kaya kung minsan hindi nabubuan ng mga anak o ng kids sa tiyan. Yung pangalawa naman, bago ka dapat bumili ng rabbit, lalo kung bata pa, at least dapat nasa 2 months and above yung age nila, hindi na bababa doon. Kasi pag mababa pa sa 2 months, masyado po silang maselan pa. So, masyado pa silang magbilis. Kapitan ng sakit, lalong-lalo na po yung diarrhea kasi yun po yung talagang pinaka-delikadong sakit para sa rabbit kasi nagkukos talaga yun ng pagkamatay sa kanila. Kasi yung rabbit, wala naman po sa kanilang dumadapong mga virus o kung ano-ano pa. So, yun lang, yung sipon, ubo, LBM, yun yung pinakamahirap. So, ano ba yung mga pwede natin gawin pag nagkakaroon ng ganon? So, mamaya natin pag-uusapan. So, yun, meron na kayong cage, alam nyo na kung ilang month old dapat o edad ng rabbit na kukunin nyo na alagaan. So, pagdating ng rabbit, ano yung kailangan nyong gawin? O ba ay, dun muna pala sa bago nyo kunin yung rabbit. Siyempre, tatanungin nyo kung anong feeds yung pinapakain sa kanila. So, bakit pa kailangang tanungin kung anong feeds? Kasi meron po tayong tinatawag na transition kung wala kayong mahanap sa lugar nyo na pareho ng feeds na pinapakain sa kanila. Kasi kung wala po dun sa inyo,
kailangan yung humingi kahit kaunti lang. Kasi kung dalawang rabbit lang naman, humingi lang kayo ng kahit dalawang dakot na ganyan ng feeds nila. Kasi yun yung gagamitin nyo para sa transition. Kasi maghahanap kayo ng feeds na kung ano yung pwede nyong maibigay sa kanila na meron doon sa lugar nyo. So, yung transition na sinasabi ko, kasi kung magpapalit kayo ng feeds, kailangan ihalo nyo muna yung dati nilang feeds kasi pag nabigla na ibang feeds naman yung ginamit, simula doon sa binilhan nyo, letter P yung feeds na ginagamit nila. Pagdating naman doon sa inyo na nabili nyo na, bibigla nyong papalitan ng O na feeds. So, magkaibang brand, magkaibang klase ng feeds, magkaiba yung formulation yan. So, pwede silang mabigla dahil biglang nabago yung pagkain nila, masailan pa po yun, pwedeng magka-cause ng diarrhea yon. So, yun, delikado yun, lalo pag bata pa, pwede talagang ikamatay nila yon. So, kaya yung gagawin nyo doon sa hiningi nyong feeds, kung wala kayong mahanap na tulad doon sa malapit sa inyo, kailangan nyong ihalo yon sa kahit pangalawang araw lang doon sa ipapakain nyo sa kanila. At yung rabbit po, sa kada isang rabbit na yung fully mature na o breeder na, ako yung pinapakain ko lang sa kada isang rabbit is 50 grams. So, kaunti lang po yan. 50 grams, bale, 50 grams sa umaga, 50 grams. Kung minsan, 30 grams ko lang ako sa hapon kasi pag hapon nagbibigay ako ng damo sa kanila dito sa kanilang grass feeder. So, kaya kahit kaunti na lang kasi mas gusto pa rin naman nila yung damo kaysa dun sa feeds. So, yung dun naman sa feeds, ano ba yung magandang gamitin pang feed? Siyempre, mas maganda pa rin gamitin yung feeds na pang rabbit talaga. Meron tayong mga feeds na pang rabbit talaga o kaya yung feeds para sa kambing o kaya yung sa baka. Kasi, siyempre, yung feeds nun, ruminant po kasi yung ating rabbit. So, siyempre, mas maganda rin yung mga pang-ruminant na feeds rin yung kukunin natin o gagamitin kasi yung mga formulation yan is more on forages. Hindi tulad nung sa baboy na more on formulated na pang-baboy talaga siya na yung magpapataba talaga sa baboy. So, iba yung pang-ruminant sa pang-baboy. Kaya lang yung akin, ginagamit ko po yung pang-baboy. Dati ginagamit ko yung pang-rabbit talaga na feeds. Kaya lang, yun nga, nakasama sa bulsa ko kasi medyo pricey. Kaya yan, gumamit na lang ako hanggang sa ngayon yung pinapakain ko sa kanila ay yung feeds ng baboy, commercial feeds po, pero pang baboy. So, syempre, pareho nito, mga bata pa, grower po yung ginagamit kong feeds, pero pang baboy. Yung sa mga breeder ko naman, pang breeder din po na feeds para sa kanila. So, dalawang klase yung feeds ko dito. Pero kung minsan, pag buntis, meron tayo nga yung feeds rin na pangbaboy pa rin na ginagamit ko na yung lactating, kung siya nagpapagatas. Kaya lang, kung minsan, kailangan yung i-ano yung sa pangbaboy kasi medyo masilan sila sa feeds. Kung minsan, pag di nila gusto yung amoy, hindi nila kakainin. Kaya ako, yung ginagamit ko ang feed sa kanila na pangbaboy, yun yung pinakamura dito sa ngayon. Yun na, yung pinakamura ang pinili ko, kinakain nila. So, yung feeds na yun yung nagsimula sa letter P. Di ko na babanggitin kung ano. So yan, hanap na lang kayo ng kung anong feeds yung pinakamura dyan, kung medyo nagtitipid kayo. Tapos, kung bibili lang muna kayo ng kaunti, tapos patikim nyo pag kinain. So, pwede nyo i-continuous. Pero, once na nag-start kayo sa kung anong klaseng feeds, continuous na po. Hindi kayo pwedeng papalit-palit ng feeds. Ngayon, ito yung binili kong klase ng feeds. Nung naubos yun, bumili naman kayo pero ibang klaseng feeds naman. Hindi po yun pwede kasi medyo magiging alanganin po yung ating mga alagang rabbit. Magiging sakitin lalo nga yung dun sa diarrhea na yun yung pinaka-iniingatan natin sakit na di makuha ng ating alagang rabbit. So ngayon naman, tapos na tayo dun sa kailangan nating cage, pagbili, sa feeds. So, yun naman po, ilang months ba o ilang taon ba dapat bago natin simulang i-breed yung rabbit. So, bago natin pag-usapan yan, kailangan pumunta muna tayo dun sa kung paano yung pag-breed ng rabbit. O unahin na natin yun bago yung edad kahit baliktad. So, yan. Yung pag-breed po ng rabbit, syempre separated sila ng kanya-kanyang kulungan. Yung lalaki po na nakahiwalay, steady po siya sa kulungan niya.
yung babae po ang dadalhin nyo sa kulungan ng lalaki pag magbe-breed kayo. Hindi nyo po pwedeng gawin na yung lalaki ang kukunin nyo at ipapasok sa kulungan ng babae. Kasi kung ayaw na ayaw ng babae magpasampa, madidisgrasya yung lalaki nyo, aawayin na nga aawayin yan kasi territorial po yung ating mga alagang rabbit. Kaya yun lang yung lagi nyong tatandaan. Pagdating sa breeding, yung babae ang ipapasok sa lalaki. Yung tagal po ng pag-breed nila, tumatagal po yan ng 2 to 5 minutes lang. So yan, sobrang bilis. Paano ba natin malalaman kung successful o nasampahan talaga nung lalaki yung ating alagang babaeng rabbit? So, meron po tayong video dyan tungkol dun sa kung paano yung pag-breed o yung breeding. So, yan. Pwede nyong i-check na lang sa mga videos natin. Then, after nun, after nyong makita, at least dapat makatatlo silang successful na pag-breed. Pag nakita nyo na nakatatlo na kaya babantayan nyo, saka nyo kukunin ulit yung babae, ibabalik nyo na sa dati niyang kulungan o sarili niyang kulungan para makapagpahinga na, konting himas-himas kasi kung na-trauma, lalo kung first time, kung minsan yan parang tumatapang, laging nasa sulok na pag first time, kaya kailangan himas-himasin nyo para kahit paano mawala yung trauma ang pinagdaanan dun sa lalaki. Kasi syempre, na virgin siya. So, yan. Sunod naman nun, after mong i-breed, dun ka na mag-start. Yung pagbubuntis po ng rabbit ay tumatagal lang hanggang 28 days to 32 days. Sa ika-28 day hanggang 32 days, dun sa mga araw na yun, manganganak na yung rabbit. So, bago pa dumating yung 28 days, kailangan maglagay na kayo ng nest box. So, ano ba yung nest box? Kahit ano na pwede nyong ilagay sa loob na yung pwedeng anakan no inyong alagang rabbit. Yung akin, ginagamit ko lang yung tray. So, yan. Teka lang, kukunin ko, papakita ko sa inyo. Ito yung tray. So, kahit ano naman, ito yung ginagamit ko kung minsan nga ginagamit ng lagyan ng rekado sa bahay. So, ito yung ating tray. So, ayan, ito yung ginagamit kong tray, pero mas maganda kung yung medyo mataas-taas pa nito. Kasi, tingnan nyo, halos mga nasa 5 inches lang siguro to. So, ayan, ganyan kalaki. May ipot pa nga. Kaya pa ng rabbit. So, at kailangan nyo ng lagyan. Tapos, pag nalagay nyo na, pag manganganak na yung inyong rabbit, o bago pa manganak yung rabbit, mapapansin nyo, kasi magbubulot sila ng damo, ilalagay nila dito, kasi yun yung parang gagawing sapin nila at takip sa mga anak nila bago pa sila manganak. So, most niyan, halimbawa, umaga, nagbubulot na sila ng damo, kinagabihan yan o madaling araw, sigurado manganganak na yung inyong mga alagang rabbit. So, pero syempre, bago kayo mag-breed, kailangan nyong malaman kung pwede na bang i-breed yung inyong alagang rabbit. So, paano nyo ba malalaman pag pwede na yung i-breed yung inyong alagang rabbit? Unang-una, kailangan alam nyo kung ilang buwan na yung rabbit. Kasi yung rabbit, kailangan siguro minimum at least 5 months old yung rabbit bago nyo sasimulang i-breed. So, yan. Makate. Paano nyo malalaman kung pwede na o ready na yung babae for breeding? Kahit nandun na yung 5 months na nga. Pero paano nyo ba mapapansin kung pwede na? Pag maganda po yung katawan ng rabbit, medyo malaki siya, parang hindi nyo napapansin na may problema o may sakit, pwede nyo na po siyang i-breed na ipapasok nyo dun sa lalaki. So, yung lalaki naman, sa lalaki kasi kahit 4 months old, pwede nang i-breed. Pero mas maganda pa rin yung 5 months kasi kahit yung lalaki na sasampa lang naman, mas maganda pa rin yung talagang totally fully mature yung mga reproductive nila para 100% yung successful ng breeding na magbubuntis rin. Yung sa timing naman ng kung anong oras ba, mas maganda po kung yung maaga pa masyado, kahit mga 6 AM ganyan, o kaya 5 AM. O kaya kung sa hapon naman, hindi na masyadong pwede sa hapon kasi masyadong mainit. Kung gabi, pwede pa rin. Ako, pag nagbe-breed ako, lagi halos gabi. Kasi pag gabi, mas presko na yung panahon, naka-relax na yung katawan nila, nakasingaw na yung init dahil doon sa maghapon na kung maaraw. So, pag gabi, mga 7 o kung minsan nga 9 PM pa ako nagbe-breed para mas relax sila, tsaka mas komportable sila kasi hindi masyadong maliwanag. Kasi syempre para hindi sila
malangan. Kasi syempre kung may liwanag, baka malangan siya kung nanonood ako sa kanila. So, yan. Baka kailangan rin ng privacy. So, yun. Tapos na tayo dun sa breeding, lahat-lahat na ano na lang yung kulang. So, yun. Nakapag-breed na kayo. Hihintay nyo ng mga anak at meron na kayong nest box na nilagay. Anong gagawin nyo naman kapag nanganak na yung rabbit nyo? So, yan. Yung gagawin nyo, syempre, check nyo kung meron bang patay o okay ba yung lahat. Pero wag nyo na muna nga hawakan yung kits. Pero kung halimbawa, meron kayong nest box na sa loob, meron kayong nakita nanganak siya sa labas, okay lang na hawakan nyo, na ipapasok nyo dito. Kasi papasusuhin niya naman yan. Kahit na hawakan nyo. Pero mas magandang himasin nyo pa rin kahit kaunti. Kasi yung kamay po natin ay may mantika yan. Kahit sabihin na natin naghugas ka, yung kamay po natin ay may amoy talagang mantika na sensitive kasi yung pang-amoy ng ating alagang rabbit. Kaya konting himas, tsaka nyo pulutin na ilalagay nyo sa nest box. Tapos, ano na yung gagawin nyo pag nanganak na ganun na nandito na sa nest box yung mga kits. Yung kits po ay yung anak yan nung rabbit, yung bagong panganak, kits po ang tawag doon. So, syempre, ang aalagaan nyo ng maayos yung nanay kasi doon po sa kits wala kayong magagawa doon. Hindi nyo pwedeng pakainin o bigyan ng kung ano-ano. Ang kailangan yung pagtunan ng pansin, yung nanay, kailangan laging may pagkain, unlimited na yan, laging may tubig, syempre, lagi yung dapat na meron. Unlimited rin yan, lalo yung tubig, dapat hindi nawawalan ng tubig kasi lagi yung parang uhaw na uhaw. Tapos, syempre, kailangan yung laging bigyan ng damo kahit may feeds na kasi meron pa rin namang makukuha dun sa mga nutrients na kailangan dun sa pagparami niya ng gatas. Lalo po yung malunggay, nakakapagparami po yan ng gatas sa mga nagpapasuso na mother doe natin. So, yun. Ano yung sunod doon? Iwawalay na natin. So, kailan ba natin? Hindi. Kung kailan nyo ba dapat tanggalin yung nest box. So, yung rabbit po ay mabilis lang naman lumaki. Yung anak nila. So, after 10 days, sa 10 days old nung mga anak nun, magsisimula na po yan bumuka yung mata at sila na po mismo yung aalis sa nest box nila. Unti-unti na yan. Pag umalis na lahat sa nest box nila, wala nang natira. Pwede nyo nang alisin yung nest box para mas malawak na ulit yung space na pag lulundag-lundagan o ikot-ikutan ng mother nila, siya kapata na yung mga anak niya. So, 10 days pa lang, alisin nyo na kasi yung balahibo niyan, parang ganito na rin yung balahibo niyan. Makapal na rin. So, di na masyadong selan. Yung kailangan nyo lang ingatan pag magbibigay kayo ng damo, yun, naninilamsik. Kailangan nyo lang ingatan, yung mga matutubig na mga damo o gulay. Huwag nyo munang masyadong bibigyan yung mga batang rabbit pa. Kasi siguro nga, mga 15 days old pa lang, medyo lumalakas-lakas na yung kumain ng damo, saka tumitikim na yan ng feeds o ng pellet na pinapakain nyo sa mother nila. So, kailan naman sila pwedeng iwalay? Sa edad naman po, kung kailan nyo sila dapat iwalay, at least dapat 1.5 buwan, pwede nyo na silang iwalay. Pero bago nyo sila iwalay, syempre, titingnan nyo muna yung sitwasyon ng mother saka yung mga anak niya. Kung maayos na bang kumain, malakas na bang kumain yung mga anak, na parang pag hiniwalay mo, kakain ng maayos na hindi naman kung mapapasama o kung madisgrasya. Pag nakita nyo malakas ng kumain, pwede nyo nang iwalay. So, sa pagwawalay naman, meron po tayong video dyan kung paano yung tamang pagwawalay. So, pwede nyo ring panoorin, check para at least kahit pa paano, bago pa kayo magsimula o nagbabalak pa lang kayong bumili ng rabbit, alam nyo na yung mga dapat nyong gawin. So, maraming video. Baliktad. So, yan, marami po tayong video tungkol sa pagra-rabbit o yung mga knowledge na kailangan kung mag-alaga kayo ng rabbit. So, yan, hanggang doon na lang muna guys. Maraming salamat. Hanggang susunod nating pagkikita. Bye-bye!